din ito, Mr. President. Ipagpapatuloy ko lang po, Mr. President, sa kabila ng atin pong nakikitang trend sa NCR na bumababa, nakikita natin na nanatili sa ibang riyon sa high risk habang tumataas ang mga kaso naman sa iba. At dahil dito, iniudyok namin ang mga riyon ito na palawigin ang kanilang active case finding at contact tracing initiatives at bilisan ang pagdadala sa mga quarantine and isolation facilities ng mga kaso upang mahinto ang paghahawa o pagkahawa-hawaan ng mga tao at maiwasan ang pagkukumpul-kumpul ng mga kaso ng COVID sa mga komunidad. Upang mas mapabuti din ang atin naman pong datos, amin hinihingi ang tulong ng mga LGU, ang mga regional offices at disease reporting units na siguraduhin ang pagsunod sa ating pong prescribed data reporting template nang sa gayon ay mabilis at tama ang maiulat na impormasyon sa lalong madaling panahon at maisagawa ang nararapat na response para sa mga lugar na nangangailangan po ng atensyon. Next slide. Dito po, Mr. President, I am glad to report na bumaba na naman po ang kaso natin. Nasa 10,748 as of today. Kahapon po ay nasa 13,273 ang kaso natin. So, ngayon po, sa naidagdag na 10,748, ang 1,838 ay nagmula po sa NCR, 1,463 sa Region 1, 1,448 naman po sa Region 2, at 5,999 sa mga natitirang bahagi ng Pilipinas o mga iba't ibang rehiyon. At para naman po sa atin mga aktibong kaso, ang bilang ngayon, ika-4 na Oktubre ay nasa 106,160, equivalent to 4.1%. Kahapon po, asa 112,008 ang kaso natin. So, malaki na naman po ang naibawas sa ating pong mga aktibong mga kaso. Sa kabilang dako, Mr. President, ang ating recoveries ay umabot na po sa 2,459,052 case ang recoveries. At ang recovery rate ay nasa 94.43%. Tumaas na naman po muli ang ating recovery rate, Mr. President. Habang ang bilang ng mga namatay o pumanaw ay nasa 38,768 at ang ating pong case fatality rate ay nananatili na asa 1.49%. Sa usapin naman na bakuna, meron na po tayong total of 46,380,040 total doses administered. At ang atin pong